Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa nakakadismaya na pangyayari sa isang Senate hearing na kung saan ang ating mga senador parang mga bata na nag-aaway sa hearing. Okay lang sana kung ang pinag-aawayan yung ah, para sa kapakanan ng ating bayan, nakakarami. Kaya lang parang personal na political na alitan ang dahilan, ano? Ito po yung Senator Cayetano and Senator Nancy Binay. Parang mga bata na nagsasagutan sa hearing na to a point na itong Senator Cayetano tinawag niyang buang o baliw ang kapwa niya senador. So, to me, medyo nakakadismaya. Ibang tawag sa kanila, honorable, kagalang-galang. Ganun ba yung kagalang-galang na okay lang yung magpalitan ng idea, kuro-kuro, opinion, na yung professional ang dating, tapos ang pinag-uusapan para sa ikabubuti ng bayan. Kaya lang ito, wala, malayo. So, ganito po ang punot dulo sa away nitong dalawang honorable senators. Kagalang-galang ko, no? Tungkol sa, no, itong overpriced na presyo ng bagong Senate building. Kumakailan, nagsalita ang bagong Senate leadership, itong si Senator Escudero, na pinapahinto niya yung pagpapatuloy construction ng bagong Senate building dahil overpriced. 23 billion pesos. So maraming nag-react. Hala, may nabasa akong editorial sa, I think, Inquirer by the Philippine Star na parang 5-star hotel na daw yung Senate building na 23 billion pesos. Samantalang hirap na ang taong bayan, lalo na ngayon nagmamahal ang mga bilihin. Yan sila sa Senado, meron pa silang konsensya na magpatayo ng 23 billion pesos na building. Okay, so ito, nung panahon pa ng dating Senate leadership, Senate President Miguel Zubiri, ang chairman ng Committee on Accounts or yung tresurera sa Senado ay itong si Senator Binay. So, yung project na yon, Senate building construction, Zubiri and Binay ang parang nagmamanage. So, nung napatalsik si Zubiri as Senate President, nag-resign itong si Senator Binay as committee chairman, yung Accounts Committee. Ang pumalit itong si Cayetano. Ngayon, ito na, Escudero Cayetano tandem na. Ayun na, lumabas yung issue ng 23 billion pesos ang cost, estimated cost. So, ang nagre-react ngayon, ang nagre-reklamo si Senator Binay na paano nyo na-compute yung 23 billion na yan? Walang hindi aabot ng 23 billion. Less than that. So, yun ang punot dulo ng away. Kaya, I think kahapon, nagkaroon ng Senate hearing, pinatawag ni Senator Cayetano yung DPWH. Kasi ang nakahawak ng kontrata yung DPWH. So, itong isang undersecretary ng DPWH, kalimutan ko yung pangalan. By the way, basta Yusek ng yung in charge sa project, na-interview siya ng GMA at sinasabi ng DPWH na
sa computation ng DPWH, hindi naman aabot ng 23 billion. I think mga 21 billion lang. So, paano nakuha ni Senator Cayetano yung 23 billion? Ito ang nirereklamo ni Senator Binay. So, sa hearing, initially, wala doon si Binay. Parang nasa labas lang, nagmo-monitor. So, ginigisa ngayon ni Senator Cayetano itong Yosek ng DPWH na mali ka. Bakit mo sinabi na 21 billion lang? Kasi gustong palabasin ni Cayetano na tama yung computation niya na 23 billion. So, dahil ginigisa na ni Cayetano yung Yusek ng DPWH, napilitang nag-apologize. Sorry, Your Honor. Nag-apologize. Nako, yun na. Nagalit si Senator Binay. Pumasok ngayon. At sinabihan niya yung Yusek na bawiin mo yung apology mo dahil tama. Tama yung computation niyo na hindi 23 billion ang cost. Bawiin mo yung apology mo. Hindi ka dapat mag-apology. Yan na, nagkasagutan na. Na sabi ni Kira, ano bang gusto mo? Gusto mo bang tumulong o mang-disrupt lang? Nagkasagutan na. Hanggang napunta na yung personal na away. Kasi magkaaway ang pamilya ng Cayetano, Taguig at Binay, Makati over land dispute nila sa yung Sembo, yung lugar ng mga retired military personnel. Matagal ng away yan. Dumating sa Supreme Court yung away kung anong municipality o city ang nakakasakop. So away yan. So yun na yung sa mga media interviews ni Senator Binay, parang pinaparinggan niya itong si Cayetano na stabbing behind her back. Parang trinatraidor ni Cayetano si Binay. So, yun na, yung nagkasagutan na sila na paratang napunta na, may nagmamarites, gano'n. So, mainit na yung sagutan na nakakadismaya hanggang itong si Binay, nung tinatanong niya na yung DPWH, ano ba talaga? 23 billion o 21 lang? Nagsabi na ang DPWH na as far as DPWH computation is concerned, walang 23 billion. 21 billion lang. Ayan. Maligaya na si Binay na, Mr. Chair, I made my point. DSWD nagsasabi walang 23 billion, 21 lang. So, I arrest my case. Lumabas siya. Paglabas niya, yun na. Nagsalita na itong Senator Cayetano behind the back of Senator Binay na nabuang kanaday. Nabuang kanaday. Let's finish this properly. This is the Senate. This is not a market. Pandin tong si Cayetano na hindi ito parang merkado. Sabi niya, para silang bata na nag-aaway sa merkado. Yun ang tingin ko. Kaya nakakadismaya itong what's happening sa ating gobyerno. Alam mo, basta ako, naniniwala ko na ang ating bansa, hindi pobre ang Pilipinas. We have resources, we have the money, we have funds. Ang problema, itong mga politiko natin, sila ang nagpapahirap sa taong bayan, mga politiko. Kaya, I don't know kung kailan pa tayo magkaroon ng mga politiko na kagaya Magsaysay. Hindi pa ako pinanganak, panahon ni Magsaysay. Kailang yung mga kwento na naririnig ko sa aking mga ninuno o sa mga nababasa kong article, yun ang tunay man of the masses. Si
magsaysay. Pagdating ni Tatay Digong, to me don't know sa iba, kanya-kanyang perspective. Isa rin itong si PRRD na talagang politiko na may puso't malasakit sa mamamayang Pilipino. Kaya nakakamiss po yung leadership ni PRRD. Yung iginagalang, may balanse yung tapang at malasakit at pagiging mabait. Ngayon, itong administrasyong ito is wala. Sobrang bait ang ating Pangulo. Kaya it all boils down to leadership. Kung ano yung ginagawa ng leader, yun na. Follow the line. Kaya ito, kahit sa Senado natin, nagkakaganyan na parang mga bata. Again, their title is honorable. Yung mga ganyan na magtawagan ng mga marites, buang kanaday, honorable pa ba yun? I don't know. So, sana magkaroon tayo ng kaya itong 2025 na election. Tignan natin maigi. Ako, kung sino yung i-endorse ni VP Sara, doon ako. Para kasi iba ang ugali, iba ang prinsipyo, iba ang values nitong Vice President natin ngayon. Like father, like her daughter. Yan ang tunay na may malasakit sa taong bayan.